Way back 20 to 30 years ago, kapag sinabing pick-up, talagang ang purpose talaga kaya binibili ng mga tao is pang utility, pang business, pang kargahan. Kasi dyan naman talaga design ang mga pick-up truck, hindi ba? Kaya wala pang masyadong mga fancy features, mga high-tech features yung mga pick-up noon. Pero over time, nagbabago na rin yung mga kagustuhan ng mga tao. No, gusto nila 2-in-1, hindi lang pang utility or pang business use. Gusto rin nila pang daily drive, pang paporma o kaya naman pang pamilya. Yan kaya ang ginawa ng Toyota sa Toyota Hilux Conquest na re-reviewin natin ngayon. Talaga bang pwedeng pagsamahin ang work and play sa isang pickup truck? At babagay kaya sa lifestyle mo ang pickup truck na ito? Yan at iba pa sasagutin natin sa car-review episode natin ngayon. Tara, pag-usapan natin ang 2024 Toyota Hilux Conquest 2.4 automatic transmission. Ready na ba kayo? Let's roll! So before anything else, pag-usapan muna natin magkano ba yung specific variant na to ng Toyota Hilux Conquest. Ito ay price around 1,674,000 pesos. So mamaya pag-usapan natin kung sulit ba yan para sa kanyang specs o sa makukuha mo sa kanya. So under the hood nitong Toyota Hilux Conquest ay ang 2GD FTB engine ng Toyota, which is a 2.4 liter DOHC with variable nozzle turbo diesel engine na paired sa 6-speed traditional automatic transmission. Maximum power na napoproduce niya ay 150 horsepower at 3,400 RPM. Ang maximum torque, 400 Newton meters between 1,600 to 2,000 RPM. So medyo maagang lumalabas yung kanyang torque. Ang kanyang drivetrain ay rear-wheel drive, yamang ito ay 2-wheel drive lang. Ang kanyang steering, hydraulic power steering. Fuel tank capacity niya ay 80 liters. Kanyang suspension, double wishbone sa harap, which is titingnan natin mamaya kung nag-improve. At lip spring rigid axle naman sa likod pa rin, which is same pa rin. At kung mapapansin nyo, meron din siyang hood lift assist. Sa safety features naman, meron itong ABS with EBD. Equipped din to with Toyota Safety Sense na pre-collision system, lane departure alert, dynamic radar, cruise control, blind spot monitor. Meron din itong airbags na 2 sa front, sa driver at saka sa passenger, at meron din itong knee airbags para naman sa driver. Meron din itong vehicle stability control, hill start assist, 360 panoramic view camera, front and back sonar sensor, ISOFIX tethers at engine immobilizers. So makikita nyo, napakaraming safety features nito. Hindi na siya yung typical Toyota na tinipid sa mga safety features. Sa harapan ng Toyota Hilux Conquest guys, wala naman masyadong binago ang Toyota sa 2024 model. Same na same pa rin, kagaya nung nireview natin last time na manual transmission. Pero ang gusto ko talaga yung look na to eh. Kasi pansinin nyo hindi lang siya basta pogi, hindi lang siya basta brusko, which is bagay sa isang pickup truck. Pero at the same time, na-retain niya yung elegance. Kasi kung titingnan nyo, meron pa rin kahit papano na chrome accent dito sa kanyang grille. No, na nagdadagdag ng magandang touch pa rin sa kanya. Hindi lang siya basta pang utilitarian yung itsura. Meron din siyang malaking Toyota badging dyan. Nandyan yung camera para sa panoramic view niya. Meron din mga sensors dito sa dalawang magkabilang gilid. At ang nagustuhan ko talaga sa kanya yung kanyang headlight guys. Napakalinaw niyan sa gabi kasi lahat yan LED. LED daytime running lights, LED yung signal lights niya, at yung kanyang headlight mismo, LED projector type yan na may auto leveling function. Meron din siyang LED type na fog lamps dito. Kaya mapapansin nyo, no, sa 2024, medyo hindi na tinipid ng Toyota talaga sa harap pa lang itong Hilux Conquest. Okay, let's talk about gilid niya guys. Makikita mo agad yung kanyang napakataas na ground clearance which is 279 mm. No, talagang hindi ka kakabahan na medyo ilusong ng konti ito sa baha. No, yan din yung kanyang 3085 mm na wheelbase.
No, sa kapag Conquest din guys, makikita nyo, no, medyo malapad siya ng konti kasi meron siyang over fender sa harapan at saka sa likuran. Ganun din, meron din siyang tinatawag na roof ornament, no, dyan. Ornament lang yan, di mo pwede lagyan ng gamit. No? Tapos meron din siyang tinatawag na sports bar dito para hindi agad pick up bed. Ngayon yung kanyang side mirror guys, ito ay with LED repeaters, may camera sa ilalim, at power fold at power adjust. Ngayon tingnan naman natin yung napakaganda niyang wheels. Ang ganda no, bagay na bagay sa looks niya. Yan ay 18 inches alloy wheels na paired sa 265/60 R18 na gulong. At ang kanyang brake system ay disc brake sa harap at ganon sa likod ay drum brake naman. So overall, makikita mo, nandun pa rin yung angas at saka taas niya. No? Talagang pick-up truck pa rin yung datingan ng Hilux Conquest. Sa likuran naman niya guys, makikita nyo, same na same pa rin. No? Walang pinagkaiba pa rin sa typical Hilux Conquest. No? Sa mga Conquest, meron siyang Hilux badging sa gitna. Nandyan yung kanyang third brake light. Nandyan din sa baba yung kanyang camera for 360 panoramic view. Ito rin sa mga gusto ko talaga sa mga Conquest variant guys, yung kanyang LED na ilaw dito. No? Parang 8 pag pinagtabi nyo yung dalawa. No, parang ganon. LED rin lahat yan, yung kanyang reverse light, pati yung kanyang signal lights. Kaya maliwanag na maliwanag kapag kagabi. Ngayon sa bandang baba, makikita mo yung kanyang 4-eye sensor para sa reverse parking, bukod pa doon sa kanyang panoramic view camera. No? At ito pala guys, no, correction din sa nakaraang video ko, meron siyang tailgate assist yan. No? Pati yung nakaraang Hilux Conquest na nireview natin. Kaya napakagaan ibaba at saka isara nitong kanyang pick-up door. Meron na rin siyang kasamang bed liner pag binili mo, so hindi ka nagagastos para dyan. Maximum capacity pa rin, 1,050 kilograms. Nilagyan na lang ng cover ng owner, no? Pero which is good. Ang ganda, bagay na bagay pa rin sa kanya. So yun lang yung makikita natin dito sa likuran ng Toyota Hilux Conquest. So now let's talk about loob naman niya guys. Dito sa harapan niya guys, typical, kung nakasakay ka na ng Hilux Conquest, parehong-pareho siya. No, kagaya nung ni-review natin last time na manual variant, no, parehas pa rin. No, may mga iba't ibang finishes, merong fake leather, may fake stitches, may hard plastic, may piano black, at meron ding mga metallic finishes. Pero lahat yan, plastic pa rin. Yun lang talaga, no. Ang kinagandahan sa kanya guys, sa 2024 model, no, dinagdagan na nila ngayon ng 9 inches infotainment display na touchscreen yan. May Bluetooth, may auxiliary, FM, no. At higit sa lahat, merong wireless Apple CarPlay and Android Auto, which is good. No. Sa bandang baba, makikita mo yung kanyang dual zone climate control. Baba niyan, nandun yung kanyang dalawang 12-volt socket, traction control button. Meron din diyang cubby hold na kasya ang ating phone, dalawang cup holders. Nandito rin yung kanyang shifter lever na may piano black, no, majority piano black, kaya fingerprint magnet yan. Nandyan din yung kanyang drive modes button at may konti pa siyang cubby holds dito para sa mga kung ano-anong pwede mong ilagay, no. Sa pa sa nagustuhan ko sa kanya guys, nagpapatuloy pa rin yung black trims niya, no, which is elegant, no, hindi siya dumihin, no. Leather din yung kanyang seats, no, which is a big upgrade. May bolstering, both passenger at saka driver seat. Nandyan din yung ambient lighting niya. Balikan din natin yung driver seat guys, no. Itong driver seat pala guys ay 8-way power adjustable, which is good, no. Very good Toyota kasi hindi mo na siya tinipid sa part na yan. Ngayon let's talk about yung kanyang steering wheel. Ang kanyang steering wheel, leather affair pa rin, leather siya, 3-spoke, no. May konting piano black finishes, no. May mga control pa rito, lane departure at saka yung kanyang radar, cruise control at sensitivity, no. Nandito yung kanyang cruise control switch. Ito yung controls para sa multi-info display niya. Dito naman yung kanyang multimedia display, no. Control naman sa mga radio and iba pa. Panel gauge, yan. Sa mga pinaka-favorite ko sa Toyota Hilux Conquest, yung panel gauge niya. Kasi dalawang malaking analog yan. Tachometer sa kaliwa, speedometer sa kanan. Nandun din yung fuel gauge mo, tsaka temperature gauge, no. Ganda ng blue and red combination para sa akin. Meron din siyang information display sa gitna na colored, multi-info display yan. Sa bandang kaliwa, marami ka pang buttons dito, parking sonar, no, pwede mo siyang i-off. Kasi habang nagda-drive ka lang, nakapag-gitgitan, talagang maingay siya kasi sensitive. Panoramic view monitor at saka blind spot monitor, pwede mo ring i-off dyan. Isa ring small but
okay na features, no? Lahat ng window niya guys ay automatic up and down. Kaya ako daw sa Toyota, no, hindi nila tinipid masyado itong Hilux Conquest dito sa harapan. So yun lang ano, yung mapapansin natin dito sa harapan niya. So, let's talk about second row niya guys. No, una ko mapapansin sa kanya dito sa second row, very komportable. No, papansin nyo, leather seat pa rin lahat. Dito may konting bolstering pa rin. Headroom, sapat na sapat pa rin. Legroom, yan, legroom natin, maluwag. Nagpapatuloy pa rin yung kanyang ambient lighting dito sa likod. Yung black trims. May grab handle pa rin siya rito na nakakatulong kasi alam nga natin mataas yung ground clearance niya. Meron siyang center armrest na merong cup holders na dalawa. Kaya komportable kung dalawa lang nakasakay dito. Ngayon, kung tatanungin nyo ako kung ilan yung kakasya dito guys, tingin ko naman makakaupo dito 3 na medium built na adult. Pero yung pangatlo mahirapan kasi medyo malaki mataas yung tunnel niya. Pero yung upuan, kung ako tatanungin nyo, very komportable naman siya. No, isa pang magandang features dito guys, no, meron siyang air vent sa likod, no, which is wala yan sa nireview nating Hilux Conquest na manual last time, no, which is dagdag komportable yan, di ba? Meron din siya ritong pockets sa kanyang upuan at meron din siyang mga hooks para kung gusto mo maglagay ng mga gamit. So yun lang guys, ano, yung napansin natin dito sa second row niya. So let's talk about driving performance ng Toyota Hilux Conquest, no. Sa engine niya guys, ang engine response niya guys, kung nakapag-drive na kayo ng Fortuner na 2.4 liters, parehas na parehas. Well, kasi parehas naman talaga ng engine. Pero nagustuhan ko sa kanya, totoo yung sinabi na, 1618 RPM, lumalabas na yung kanyang torque. Kaya mag-i-enjoy ka kahit nasa medyo low end ka pa lang ng RPM range niya. Mararamdaman mo na agad yung power niya kahit normal mode pa lang. Which is yan talaga yung typical sa mga Toyota 2.4 liter engine. Kaya gusto ko talaga yung sa mga 2.4 liters engine, gusto ko talaga ang Toyota compared sa Mitsubishi. O yan, nararamdaman mo agad, diin mo lang ng konti, mapaabot mo ng 1.6 above yung RPM, lalabas yung torque niya. Which is good, nakaka-enjoy siya gamitin. Sa transmission naman niya guys, ang kanyang transmission, kahit traditional automatic to, very smooth pa rin yung kanyang pag-shift. Wala akong masabi sa kanya. Unless kapag ka nagda-downshift siya, like kapag diniinan mo, medyo may hagod ng konting ganun. Nararamdaman mo talagang nagda-downshift siya. Pero other than that, okay naman. Isa pang na-surprise ako sa kanya guys. Diba last time nag-review tayo ng manual na version nito? Akala ko talaga, mas mag-enjoy ako sa manual kapag mga ganito. Pero totoo, okay din. Hindi nagkakalayo yung response ng transmission niya na automatic dun sa manual. Konting-konti lang diferensya. Lamang mo lang sa manual, ikaw yung may control kung kailan ka mag-upshift tsaka downshift. Pero other than that, kapag gusto mong bumilis, nagre-respond agad yung transmission mo. Natatransmit niya agad yung power, 'di ba, sa mga wheels. Kaya mag-enjoy ka rin, kahit automatic transmission siya. Kaya very good, konting-konti lang yung diferensya nila. Now, pag-usapan naman natin yung suspension, Sa suspension guys, ang totoo, ang Toyota Hilux, kilala talaga yan, may reputation yan bilang tagtag king, matagtag talaga. Pero to be honest, sa feel ko ngayon, sa latest Hilux Conquest na to, napansin ko sa kanya, hindi na siya kasing tagtag ng mga lumang Hilux. Hindi, nag-improve din. Binigyan ng Toyota ng improvement yung suspension niya. Hindi ko sinabing kasing lambot ng Navara or kasing lambot ng Raptor, pero nag-improve pa rin. Dati kapag mag-isa ka dito, walang laman yung pick-up bed mo, tagtag talaga abot mo, may hilo ka. Pero ngayon, uneven yung mga road surfaces natin, pero kaya naman, kahit mag-isa lang tayo dito, wala tayong laman. Kaya nag-improve, which is kudos sa Toyota for doing that. Okay. Ngayon, next na pag-usapan natin yung kanyang fuel consumption. Sa city drive, kapag medyo traffic, 7 kilometers per liter. Kapag medyo umokay, 10 kilometers per liter. Sa highway, doon to bumabawi. 16 to 18 kilometers per liter, which is very good na given na automatic transmission to guys. Talagang malaking improvement na yon, Kasi nga 6-speed siya eh. So sa 100 kph mo, nasa 1.5 RPM lang siya. Kaya okay na yon, para sa ganito kalaking pickup truck na konsumo. Ngayon tingnan natin yung power mode niya. Na-excite ako ipakita sa inyo kung ano pinagkaiba niya sa manual. So lagay natin Okay, play natin. Wow! Raramdaman mo rin.
much better siya compared sa manual, guys. Sa totoo lang. Idiin mo lang to, lalabas agad. Yung sa manual, medyo hindi ko na feel masyado yung power mode. Pero ito, yan, padidikitin ka rin niya sa upuan. Parang Innova din. No? Pero di kasi kalakas talaga ng Innova. Pero malaki yung difference nila sa power mode. Mas mag-i-enjoy ka mag-power mode dito, guys, compared sa manual transmission, to be honest. So, okay na okay itong automatic transmission sa power mode. So, balik na natin. Anyway, kahit normal mode naman, talagang okay. Pag iniko mo, yun, ramdam mo talaga, bagsak yung performance niya. So, preno, malakas yung preno niya, kahit naman drum brake yung likuran niya. Yan, kapag overtake ka, meron pa ring power, kahit papano, enough na enough. Tapos yung steering wheel niya, rigid, wala siyang masyadong kahit medyo mabilis ka mag-change ng lane or cornering, kayang-kaya pa rin niya kasi may lapad pa rin naman yung mga wheels nito. Kaya overall, satisfied and impressed talaga ako sa driving performance nitong Toyota Hilux Conquest na 2.4 automatic. So, nakita na natin lahat ng pwede natin makita dito sa Toyota Hilux Conquest, guys. After driving it, makita lahat ng mga features. Masasabi ko ba na worth it siya? To be honest, nung in-review ko to, guys, bago ko siya i-review, medyo hindi mataas yung expectations ko sa kanya kasi nag-drive tayo na nakaraan ng manual transmission na version nito. Medyo tinipid talaga siya ng Toyota. So, akala ko hanggang ganon, hanggang sa latest version ng Conquest, ganon pa rin. Pero hindi. Nag-enjoy akong driving ito kahit automatic transmission siya. Nakita niyo naman kanina, 'di ba? Yung response niya sa mga inputs natin, malakas. Pati yung power mode niya, mag-e-enjoy ka. Kaya kahit saan mo talaga 'to dalhin, talagang mas ma-utilize mo pa nga siya kapag automatic transmission. Kaya okay din, mag-e-enjoy ka rin gamit ang automatic transmission. Isa pa napansin ko, guys, hindi na siya tinipid masyado ng Toyota. Hindi na natin masasabing typical Toyota na dahil nga Toyota, konti na lang yung mga safety features, konti yung mga tech features. Naglagay na yung Toyota ng maraming tech and safety features dito sa Hilux Conquest. Kaya masasabi natin na kahit papano, sulit pa rin yung 1.6 million something na babayaran mo para mabili yung pickup na to. And to be honest, pogi yung itsura niya talaga. Kaya kung naghahanap ka ng pang daily drive, pwede. Pang araw, pang forma, pwede. Pwede rin siya pang business kasi nga makita nyo naman yung suspension niya matibay at saka mataas yung maximum payload niya. Kaya talagang totoo, work and play pwede itong Toyota Hilux Conquest. So babagay ba sa lifestyle mo ito? Kung lagi ka sa city drive na traffic, I would suggest kunin mo yung automatic transmission. Mas masusulit mo, mas ma-enjoy mo siya. Other than that, wala naman ako makitang masyado pang kailangang improve ng Toyota. Tingin ko, nag-improve na to ng sobra compared sa mga lumang Hilux at kahit yung mga lumang Conquest. Kaya kudos sa Toyota sa paggawa ng ganitong klaseng pickup. Talagang pinapangatawan nyo pa rin pala yung inyong pangalan when it comes sa quality at saka build ng inyong mga sasakyan. So yun lang, guys, yung mga thoughts ko tungkol dito sa Toyota Hilux Conquest na 2.4 na automatic transmission na nireview natin. Kung may mga nakalimutan ako or hindi ako nasabi, lagay mo lang sa comment section at gusto kong malaman din yung thoughts nyo about this. Kung nakatulong sa iyo yung video na to, para bibilin mo ba yung pickup na to o hindi, click mo naman yung like button. At kung di ka pa nakasubscribe, click mo na yung subscribe button at notification bell para updated ka palagi sa mga latest happening sa ating channel. So till the next videos, guys, always remember, drive safe and enjoy!